So, araw at gabi, madilim, hindi nasisikatan ng araw. Mga lolo, mga lola, nanay, tatay, lalakad tayo papuntang MTR. Maglo-lolas duty muna tayo, susundo sa ating apo from the school. Maalinsangan, mainit ang panahon, kanginay umambon-ambon, kaya ngayon super alinsangan. So mga lolo, mga lola, samahan ng Lola Miray sa pagpapatuloy ng part 2 ng ating kwento, My House, My Home. So dyan lang kayo at samahan muli ang Lola Miray. Mahangin! Biglang mahangin! Thank you, Lord! So, nandito na tayo, nakababa na tayo ng train. Pero, ibili muna ang Lola Miray ng pasalubong. Pasalubong ng Lola sa mga apo. So, tingin tayo kung ano ang masarap na mabibili ng Lola Miray for today. So, dyan muna kayo. Walang maraming tao dito sa station. Kasi, it's 10 o'clock. Tapos na ang rush hour at nakapasok na ang mga empleyado at estudyante. So, ang Lola Miray, libreng maglakad ng video. Kausap kayo. So, nakasakay ang Lola Miray sa light rail. Nakamas tayo. Mabuti na yun, sure. So, araw at gabi, madilim, hindi nasisikatan ng araw. Yan ang unang bahay na tinira ng Lola Miray after ng aming kasal. I remember na during that time na magsarili kami after ng wedding, nag-rent kami sa isang maliit na kwarto. Malapit yun sa release ng train. You can imagine isang maliit na kwarto, kwadrado lang siya, may isang bed, isang table, at lutuan, gas stove, o kalang bigas. Ang Lola Miray, mag-isa lang sa tinutuluyan kasi as I said, ang lolo nakadestino siya sa kanyang trabaho sa probinsya while ang Lola Miray nagwo-work sa Manila. So ang tinira namin, ako basically isang maliit na kwarto na sa araw at sa gabi madilim, so kailangan laging bukas ang ilaw. Ang bed namin ay improvise, ginawa ng lolo. Ang table, improvise, even the upuan ay improvise. So, ganun kahirap na mag-umpisa noon. Talagang we started sa zero talaga. Negative pa nga kung isipin mo. Pero, ang lola, nag-stay doon mabilis na panahon lang, 1 to 2 months. Dahil, that time, ang father ko, which nag-work siya sa Pasig, so, medyo malayo. Pero, dahil siya, nangungupahan lang din ng kwarto, at may kasama siya sa kwarto niya. So, hindi tayo pwede doon. So, ang Lola Miray, for a while, stay alone in that room. I can say na mahirap. Mahirap na mag-isa. Although, most of the time, nandun lang ako kung gabi. And during the weekends, pumupunta ako sa pinsang ko, umuwi ang lolo. So, siyempre, dahil sa probinsya, malayo, so, hindi siya every week nakaka-uwi. So, twice a month or once a month. Pero that time, we started looking for a new place na makakapag-stay ang Lola Miray. Itinuro sa akin ng pag-iisa na yon ang maging independent. So talagang pag nag-asawa ka na, kailangang matuto ka ng responsibilities, matuto kang bumukod.
matuto kang mamuhay na naaayon sa iyong kakayanan. And si Lolo, true to his promise, kahit na mag-asawa na kami, they're supporting our parents, especially my brothers and sisters sa kanilang pag-aaral. So that time talagang ang Lola Miray cannot afford na magrenta ng magandang bahay. Then again, iba talaga ang plano ng Diyos. So kung ano ang nangyayari after this, sa susunod, sa part 3 ng ating kwento ng Lola Miray. Sana samahan niyo ang Lola Miray sa susunod. So, bye for now. Antayin natin ang ating apo.